I've made my way through some valleys and desert, believing that I'd get lost. I stood at the foot of what felt like Mount Everest, knowing I had the strength for the climb. 'Cause through every trial, each test and temptation, one thing is sure every time. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Ask me why, I have no hesitation. God does what He says He will do. Well, I'll simply say every battle has taught me there's nothing He won't help me through. So why should I dwell on the hardships and struggles when I look just beyond them? I see the way this will end is with great celebration, and deep in my heart I believe. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. But Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Over and over, again and again, God is faithful. Over and over, again and again, through it all, He's made me able to stand and survive, to come through alive when it sure looked like I couldn't win. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over again. Jesus is with me, so I'll claim the victory over and over, over and over, over and over again. Yes. It is hard to understand God's purpose in our lives. It is hard to obey the perfect will of God. But all we need to do is to trust Him with all our heart, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. Oh,
is set before us. Do your best to reach your goal, and God will take the rest. Lay aside your burden at His feet, because God is faithful every time. God is faithful every time. He will never leave you. God is faithful every time. He will now protect you. All things are come with a purpose. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. Whether it is hard, still God knows what is best, because God is faithful every time. God is faithful every time. Lately I've been through some testing and trials. Felt like a detour that went on for miles. But standing here now looking back, I can say, Lord, I'm thankful. Some storms I thought I would never survive, but here I am feeling so strong and alive. The darkness is past and the morning is bright, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I battled giants of failure and fear, shadows of doubt where my hope was unclear. But all along, Lord, you were hovering near, and I'm thankful. All the seas of my past were a thundering roar that echoed the guilt that I could not ignore. But it's nailed to a cross, and I hear it no more, and I'm thankful. Lord, I'm thankful like David after Goliath, like Paul and Silas after the jail. I'm thankful like Daniel after the lions. Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Thankful like Noah back on dry ground. Thankful like Lazarus finally on wood. Every beat of my heart wants to pound. I'm thankful, Lord, I'm thankful. I'm thankful, Lord, I'm thankful. Amen. All right. Good songs we heard. Amen. When the hurt goes deeper than the deepest place your heart has ever known. When you're standing in your darkest trial and it seems you're standing all alone. When the tears fall down like bitter rain
and you're wondering if the sun will shine again. In the midst of disappointment, look around, you'll find a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart had stopped its singing and my mind was simply searching for an end, I can tell you by experience, I found a faithful friend. Jesus is a friend that sticks closer than any brother ever can. When the ones that you have trusted proven true, on Him you can depend. He will never fail or let you down, and His love will help the broken heart to mend. So pick up the broken pieces and turn around, you'll find a faithful friend. He's walked through my darkest valley, shining light upon the lily by the way. He has picked me up and held me when I thought I could not face another day. And when my heart has stopped its singing, Amen. Good morning po sa ating lahat. At mabuhay tayong lahat. Okay, this is a family devotion. Kaya isingin po natin yung ating kasambahay, ating kapamilya para sa ating morning devotion. At napakaganda na andun yung hungering and thirsting natin sa salita ng Diyos. At napakaganda na itong umaga na ito ay salita ng Diyos yung ating pinagbulay-bulayan. Okay, kasama na natin ang mahal nating pastor po siya sa village. Good morning, pastor. Morning sa ating lahat. Sige lang, tuloy-tuloy lang. Tuloy-tuloy lang. Simulan mo na. Yes, sir. Okay, so at I hope na tayo po ay ready na. Pagigising na rin natin yung ating mga anak para sila ay matuto, matrain sila na ganitong oras ay hindi tulog ang pinapractice, kundi early in the morning ay napakaganda na salita ng Diyos yung ating pinagbulay-bulayan. Okay, at meron tayong special episode ngayon, parangal sa mga tatay. Kaya mga tatay, gising na po tayo. At napakaganda na salita ng Diyos ang ating iharap sa ating pamilya. Okay, so umpisan ko no, sir. Okay, simulan mo na. Okay, so dito na tayo. If you have the Bible, ay napakaganda, ay kunin natin yung Biblia natin. Pagpagin natin yung alikabok. Baka hindi pa nabubuklat. At buksan natin sa Book of Joshua. Ang pag-aralan natin is the legacy of a godly father. Napakagandang makuha natin itong prinsipyo nito. O kaya itong kwento sa Biblia ito. Joshua chapter number 24. Basahin ko lang itong 5 talata na ito. O pag andyan na kayo, ay mag-amen naman kayo. Huwag lang inaantok para kuhan. Sabi yan in Gising verse na ba yung number mga kasama 14. natin dyan? Yes, sir. Gising na ba yung mga kasama natin dyan? Wala pa yung iba, sir. Kaya sabi ko, gisingin na nila. Halugugin mo muna sila lahat.
Sinong gusto yung maggising dyan? Pakitawag nyo na lang yung mga kasama nyo. Sabi nyo ay Actually, oras na ng devotion. Baka gising naman na yan, kaso ayaw pang bumangon. Oo. Ano yan, para tapos iharap mo nga sa camera kung nandiyan na sila. Kasi pagigising na lang. Pabangunin Pagigising yung iba. lahat. Yung mga lalaki dyan, sila Roy, sila Ito nga, kasama lang dito, mga tatay, wala pa yung mga anak nila eh. Siguro nila kilala ang Diyos, itong mga to nandito. Mga asawa nila, wala na. Mga anak nila. Kunti na lang mga nakakilala sa Diyos dito eh, sa village. Maganda nga sana mag-rapture para magkaalaman na kung sino talagang dito. Kasi tinatamad na sila sa Diyos din dito eh. Pakibilisan natin. Pakibilisan para kuhan. Hindi sayang yung oras natin. Okay, ikot ulit. Ikot. Kasama na natin si Brad Juning. Brad Juning, good morning sa inyo. Ay, good morning po, sir. Man, happy Father's Day. Ay, ganun po. Ganyan din po, sir, sa inyo at saka sa lahat. Lahat ng fathers. Happy Father's Day, Sir Judy. Ganun din Brad, po. morning. Teka dito. Okay, paupuan nyo dito sa harap. Walang tao dito sa harap. Dito, mga adult na lang kasama ko dito. Wala na mga bata dito. Hindi na naniniwala sa Diyos dito. Wala pa yung mga bata. Mga kordapya. Wala. Sige. Okay, so umpisan na natin. Verse number 14 sa Book of Joshua. Okay, napakaganda na gising yung diwa natin para maunawaan po natin. Sabi diyan, now therefore, fear the Lord. Napakaganda yung pambungad ni Joshua rito. Sabi niya, fear the Lord and serve Him in sincerity and in truth. Napakagandang pagbulay-bulayan itong mga talata na ating binabasa sa Biblia. At sabi yan, and put away the gods which your father served on the other side of the flood in Egypt and serve ye the Lord. Marami na ngayon mga naglilingkod sa Diyos-Diyosan. And verse 15 sabi yan, if it seem evil unto you, serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods which your father served that were on the other side of the flood, or the gods of the Ammonites in whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Napakagandang kalidad. Napakagandang isang karakter ng isang tatay. Nasabi niya, as for me and my house, we will serve the Lord. And the people answered and said, God forbid that we should forsake the Lord to serve other gods. For the Lord our God, He it is that brought us up and our fathers out of the land of Egypt. Sana makita lahat natin to. Kung paano tayo tinanggal ng Panginoon sa makamundong mga pag-uugali, mga makamundong bagay, makamundong Diyos-Diyosan. At sabi dito, from the house of bondage, and which did those great signs in our sight, and preserve us in all the way wherein we went, and among all the people through whom we passed. In verse 18 sabi yan, in the Lord drive out from before us all the people, even the Amorites which dwell in the land. Therefore, we will also serve the Lord, for He is our God. Okay, so napaganda. Yan po yung pag-aaralan po natin sa maikling sandali. The legacy of a godly father. Napakaganda na makita natin. When we say legacy, yan po ay pamana or inheritance. Heritage yan. Something transmitted by. So ito yung napakagandang ipapasa natin sa mga anak po natin. Just like Joshua. Napakaganda yung legacy na iniwan niya. Maging sa mga Israelites during his time. At meron siyang quality of a godly father.
Godly means divine. Tandaan po natin yan. Holy, heavenly, and sacred. Yan po yung tinatawag na godly. At ang napakaganda na ito yung makuha natin na character ng isang tatay o isang parent. Okay, dito sa talata nating binasa ay napakagandang pagbulay-bulayan natin sandali. One of the best example dito sa Biblia ng isang godly father, no other than Joshua. So makita natin, paulit-ulit yan, pero napakagandang ulit-ulitin natin dahil merong ibibigay sa atin na magandang halimbawa. Especially ngayon, nagse-celebrate tayo, yung tinatawag nating Father's Day. Pero paano natin pinapahalagahan yung ating mga magulang? Paano natin trinatrato? Meron ba tayong godly na pagtrato sa ating mga magulang? At napakaganda itong halimbawa ni Joshua. At the age of 110, ito yung napakagandang nakita natin kay Joshua. Summoned the leader of Israel to Shechem. Maalala yung word o yung lugar na Shechem. Ito ay nagbigay ng huling tagubulin din itong si Joshua. He charged them to obey the Lord who had fought for them and given them an inheritance. So makita natin, hindi lang sa pamilya ni Joshua, kundi yung mga Israelites during that time na kung saan ay siya yung pinagpasahan ni Moses. He warned them of a danger of apostasy saying, choose you this day. So makita natin dito sa verse number 15 ay andoon yung very powerful word na binitawan ni Joshua dito. Sabi niya, choose you this day whom you will serve. Diba napakaganda na habang may panahon pa, habang may pag-asa pa, ay mamili na tayo kung ano yung talagang paglilingkuran po natin. Dahil may binanggit dito na sinusunod pa rin natin yung mga Diyos-Diyosan na namulatan natin. Di ba? Napakaganda na meron na tayong totoong Diyos na inihahayag sa Biblia, ito na yung susundan po natin. Hindi na tayo susunod sa mga Diyos-Diyosan. Kaya napakaganda, ito yung sundan natin. At ito yung napakagandang kalidad o quality Joshua possessed. He warned them of danger. Winarningan na sila. Na mamili na sila. As Joshua spoke, he did so with authority of experience. Alam naman natin kung gaano sumunod si Joshua during the time of bondage hanggang sa during the time na sila ay naglalakbay na going to the promised land. At napakaganda na ito yung makita natin. Sabi nga rito sa Biblia, for 40 years, he led Israel into the conquest of Canaan for another 25 years. So makita natin ay hindi lang basta-basta yung ginawa ni Joshua. Kundi nag-iwan siya ng magandang halimbawa para makita natin kung gaano siya katatag, gaano siya kadeterminado na maglingkod sa Panginoon. Kaya nga, he reinforced his appeal with the power of a good example. Nag-iwan siya ng magandang halimbawa para tayo po ay, para makita natin, tularan natin, at ma-experience natin yung isang tatay o isang leader, isang kasiyahan ng isang tatay. Meron siyang tinatawag nating powerful, power of a godly example. Sabi niya, as for me and my house, we will serve the Lord. Di ba? Napakaganda na yun palagi ang umaalingaw sa ating puso't isipan. Yung binitawan ni Joshua na as for me and my house, we will serve the Lord. Ano man ang mangyari, is normal lang, may kakaproblema. Wala namang pamilya, walang problema. Sarili nga natin, problema na, di ba? Pero napakaganda na meron tayong prinsipyo mula sa Biblia, mula sa man of God, mula sa character of the Bible na pwede nating tularan. Number one, para hindi tayo magtagal, the qualities of Joshua possessed. He is a priest of the home.
Kaya ito'y paulit-ulit na naririnig po natin every time na makinig tayo ng mga mensahe, mga preaching, ay naririnig po natin mula sa ating pastor. Maging pastor tayo ng ating tahanan. He acknowledged his responsibility ng isang tatay kasi o isang parent for the spiritual life of his family. Tayo po yung inatasan ng Diyos para maging priest ng ating tahanan. Kaya nakakalungkot. Ito yung naririnig ko palagi sa ating pastor. Nakakalungkot sa mga tatay na hindi siya marunong magpastor sa kanyang pamilya. Makita natin si Joshua, he spoke for his family. He declared their intent. Ano ang nakita natin kay Joshua? His family is in close contact with God. Mabasahin natin sa Book of Deuteronomy, ay mababasa natin kung paano dapat natin i-train yung ating mga anak. At memorize na nila. Pero hindi natin nakikita sa buhay ng isang totoong mananampalataya, totoong naglilingkod sa Panginoon. Ano hindi natin nakikita? Yung close contact nila sa Panginoon. Dahil kung minsan ay tayo rin. Wala tayong magandang close relationship sa Panginoon. Iniiwan nga natin kung minsan sabi nga ni Pastor nung nakaraan ay namamatay na tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Yeah, Kaya amen. ito yung dapat nating makita. Makita natin na yung pamilya natin ay meron tayong stand palagi na maglingkod sa Panginoon. Magkaroon tayo ng full contact, good relationship sa Panginoon. His family is close contact with God. Makita naman natin, sabi niya, as for me and my house, we will serve the Lord. Yan po yung mga napakagandang tatay. Napakagandang tularan. It is the father's duty to make sure his children know how to be saved and how to walk in the ways of the Lord. Paano lumalakad ang ating pamilya para maglingkod sa Panginoon? Meron ba silang prinsipyo? Meron ba silang talagang pagsunod? At higit sa lahat, ligtas ba sila? Ito yung palaging naririnig natin sa ating pastor. Ligtas ba kayo? Talagang kung totoong tayong ligtas, ay maglilingkod tayo sa Panginoon. Amen. Meron tayong ministry, meron tayong, sabi nga niya kagabi, meron ba tayong specific na area? Meron ba tayong specific na ministry sa simbahan? Napakanda na tayo po ay merong ganong qualities. It is the greatest thing a father can pass on his children is the love of God. Talagang i-push natin sila na mahalin nila ang Panginoon. Dahil maging kami dito sa simbahan, ay talagang kailangan naming i-push yung aming mga anak para mahalin nila ang Panginoon. Paglingkuran nila ang Panginoon. Dahil hindi rin maganda. Kahit nakatira ka na sa simbahan, pag hindi mo mahal ang Diyos, hindi mo ginagawa yung utos ng Diyos, hindi ka pa rin totoong naglilingkod sa Panginoon. Nakatira ka lang sa simbahan pero hindi ka naglilingkod ng totoo sa Panginoon. So yun ang nakakalungkot na bahagi. Okay, we must love God. We must have a close contact with God. At ito yung napakagandang aim po natin sa ating pamilya. Just like Joshua. Joshua urged Israel to make love of God and make their special aim. Ito yung dapat goal nila. Sabi ni Joshua, ito yung dapat maging goal nyo, na mahalin nyo ang Panginoon. So the same thing sa ating pamilya. Dapat ito yung isang aim natin, ito yung isang goal natin, na buong pamilya ay nagmamahal sa Panginoon, lumalakad sa Panginoon. That's right. Amen. Love the Lord God. As a priest of the home, the godly father is also a man of prayer. Hindi ka man lang makita na nananalangin. Kaya napakaganda, sabi nga ng ating pastor every time na merong invitation, kunin natin yung ating mga anak at iparinig natin yung panalangin natin sa kanila para matuto rin silang manalangin. Dahil karamihan ng mga anak
ay hindi na marunong manalangin. Maraming nagkukunwari, nanalangin, pero hindi talaga sila nanalangin. Meron tayo dapat, bilang isang tatay, bilang isang magulang, is also a man of prayer. Makanda na makita tayo na nanalangin. Sabi nga ni Job, chapter 1, verse 5, early in the morning, he would sacrifice burnt offering for their children. Ginagawa ni Job yun. At napakanda na makita rin natin o maipakita rin natin sa ating mga anak. Pangalawang qualities ni Joshua is a plan for his family. Meron siyang napakagandang plano sa kanyang pamilya. Kaysa naman walang kaplano-plano. Tatanungin mo si nanay, tatanungin mo si tatay, ano bang plano mo sa iyong mga pamilya? Of course, maging yung pamilya, yung mga anak, wala rin kaplano-plano. Tatanungin mo, hindi mo alam kung ano yung plano nila. Being a priest of the family is not enough. The godly father must also have a plan for the spiritual life of his loved ones. Sabi nga ni Joshua, we will serve the Lord. Iyon po yung napagandang quality ng isang tatay na makita natin. Sabi niya, maglingkod tayo sa Panginoon. Ikaw panganay, ikaw pangalawa, ikaw bunso. Maglingkod tayo sa Panginoon. Kaya nga i-train natin, sabi ng ating pastoron, bata pa lang, i-train natin. Huwag nating pababayaan na palaro-laro lang yan. Huwag natin pabayaan na pa-cellphone lang yan. Kaya nga napakaganda, i-capture natin yung mga cellphone nila. Nakakalungkot. Lalo nating binibigyan ng cellphone. Nagiging cellphone na, nagiging yaya ng ating mga anak. Yun naman ang pito. Maging yung mga apo natin. Kasi, Yes, sir. ano nga, kagabi, nakikita ko, nag-cellphone si Makmak. Aha. Ako nagpa-practice ang kwan, nag-cellphone. Kay mga Dumark na yun. Marami yan sa area, sir. Maging yung mga... Malupit yung sinabi mo doon, ang malungkot. Ang yaya ay yung cellphone. Yes, sir. Kaya nga, ito ay warning pa ni Joshua noong araw. Walang nakikinig. Kaya makita natin, nagiging addict na yung mga anak natin. Bata pa lang, train na ng cellphone. Kaya paglaki na, using elementary, high school na, ay hindi na mabitawan ang cellphone. Yan ang naging resulta. Okay? Kaya bantayan po natin. Just like Joshua, sabi niya, maglingkod tayo sa Panginoon. We must strive with God's help for our family's unity. Magkaroon tayo ng unity sa ating pamilya. Dahil mula ng unity ang pamilya, makita natin kanya-kanyang cellphone. So, kanya-kanyang prinsipyo na ang ating pamilya. Siyempre, kanya-kanyang panood. Kanya-kanyang hilig. Yung iba, hilig TikTok. Yung iba, hilig niya ay, ano yun? Yung games. Ano yung popular na games na kinaadikan ng karamihan? ML. Alam mo ba yung ML? Ayan ay pain ni Satanas para ikaw ay hindi maglingkod sa Panginoon. Pinapatay niya. Kinukuha niya lahat yung oras mo para hindi ka makapag-soul winning, para pag hindi ka makapanalangin, para hindi ka makapag Bible reading, at higit sa lahat, hindi ka makapaglingkod ng maayos sa Panginoon. Yan po yung pinain ni Satanas sa atin. Kaya bantayan natin yung ating anak na nag-AML pa rin, nagro-Roblox pa rin, nagti-TikTok pa rin. Yan po yung bantayan natin. Magkaroon tayo ng unity sa ating pamilya. Sabi nga na sa Book of Deuteronomy ay dapat hindi cellphone. Habang kumakain, meron mang sinabi sa Biblia sa Book of Deuteronomy, chapter number 6, na habang kumakain ay nagse-cellphone, habang naglalakad ay nagse-cellphone, habang bago gumising ay cellphone. Hindi yun ang sinabi ng Biblia. Sinabi ng Biblia ay turuan natin ang ating mga anak na manalangin, turuan natin habang lumalakad, habang kumakain. Ituro natin yung salita ng Diyos, hindi po yung cellphone. Tama yan. So makita natin yung halimbawa ni Joshua, his faith was genuine, authentic, and as a result, his family said, ano ang sabi ng kanyang pamilya?
In essence, whatever you say, Joshua, we will agree. Agree ka agad yung kanyang pamilya. Bakit? Wala silang cellphone. Wala namang cellphone noong araw. At hindi sila naglalaro. Hindi laruan ang ibinibigay ni Joshua sa kanyang pamilya. Tinuruan niya ng salita ng Diyos. That's right. Amen. Well, tingnan nyo, yung pamilya natin, when marriage vows are kept, nanatili yung sumpaan ng isang mag-asawa, and the couple is devoted both to the Lord. Naglilingkod talaga sila sa pamilya, buong pamilya, yung tatay, yung nanay, yung mga anak, ay merong totoong paglilingkod sa Panginoon. Ay makita natin, there is no more powerful statement of a family unity. Makita natin yung unity ng pamilya. Ibig sabihin, nagkakaisa sila. Pag sinabi ng nanay, punta sa simbahan. O tay, bihis lang ako. Hindi yung cellphone pa rin ang inaatupag. Hindi mo ba nakikita ang naghahanda? Sabi ni Joshua, handa na tayo. Maglingkod tayo sa Panginoon. Let's go, sabi niya. Sumusunod sila. Bilang pagtatapos, makita natin, when the family is united, it will endure the trials that comes in the way. Dumating man ang problema, madaling resolve. Hindi nagsisigawan, hindi nagkaaway. Yun yung may unity na pamilya. They will endure the trials that come in its way. Joshua possessed a godly determination. Ito yung napakagandang example ni Joshua. Meron siyang determinasyon, meron silang perseverance with his family. He was prepared to stand alone with his family if necessary. Makita natin yung pag-lead niya sa Israel under the leadership of Joshua. Ano yung sabi nila sa verse na sumunod dito? Chapter number 21. Sabi nila kay Joshua, Joshua, they say, we will serve the Lord. They are witness. Maging saksi sila. The Lord our God will serve. And His voice will we obey. Iyon yung mga sinabi ng mga Israelites during the time of Joshua. Okay, so I hope na meron tayong nanunawaan at patuloy nating paglingkuran ng Panginoon naman ng totoo sa ating puso at isipan. Okay, so good morning po, Pastor. Well, napakaganda yun. Narinig natin. Ano? Alam nyo, talagang ang matindi niyan talaga sa panahon na ito ay ang mga magulang nakakalungkot. Walang paninindigan talaga pagdating sa Diyos. Yes, sir. Sobrang lungkot talaga. Natatalo sila ng karangyaan ng sanlibutan ito, mga pleasures ng mundong ito. Nakakalungkot. Katulad dito, nilalapit ko na sa kanila ang Diyos pagka hindi nila pinansin. Hindi ko na, at least, malinis ang kamay ko sa Panginoon. Katulad nga nung Webes, tingnan nyo yung service natin. Sino mga umatel lang na taga rito? Yan lang, ano lang. Kita ko, Sister Bibian lang. Sino pa, Sister, sino pa nandun? Sister Myra. Ayan. Oo. Alam nyo, sabi ko nga sa inyo dinalang kayo ng Diyos sa ganitong lugar, nilimot nyo na rin ang Diyos. Yan ang problema. Kaya nga, meron tayong programa sa ating simbahan na dapat pamilya natin, unahin natin na magkaroon ng Diyos yung pamilya natin. Kasi dito, hirap na hirap nga tayo mabuo sa simbahan. Ito yung lagi kong sinasabi na hindi nyo siniseryoso mga kapatid Kung hindi dito nga, hindi mo mabuo yung pamilya mo sa simbahan natin. Do you think sa langit buo kaya? Sige nga. Yung mga anak niyo, yung mga apo ninyo, natutuwa kayo na may trabaho yung anak niyo, pero hindi kayo natutuwa na may ministry ang mga anak ninyo. Yun ang lungkot niyan. Sige nga. Tingnan niyo yung aeroplanong nag-crash. Meron doon isang pamilya.
Oh, Oo. di ba? Patay lahat 'yon. Oh, sino nakakalam ng buhay natin? Sige nga, alam niyo ba ng buhay natin bukas, buhay pa kayo? Bukas buhay pa ako, bukas buhay pa tayo? Nobody knows. Yes, Pero ang sir. tanong ko sa inyo, buo ba kayo sa Panginoon? Di ba? Hindi niyo pinapansin yung sinasabi ko na yan, hindi niyo siniseryoso. Oh. Alam niyo ba, ang pinag-uusapan natin dito is eternity. Amen. We're always talking about eternity, eternal things. Oh, eternity ang pinag-uusapan natin dito. Kung ang anak ninyo hindi ligtas, saan pupunta yan? Eh, dito sa impyerno habang panahon. Oh. Sa tingin ko dito sa village, marami mga hindi ligtas eh. Oo, sa totoo lang. Hindi nyo pinapansin yan, pero sasabihin ko sa inyo, ha? Isipin nyo na maigi. Pag hindi ka ligtas, pag hindi ligtas ang miyembro ng pamilya nyo, saan pupunta yan? Apoy ng impyerno. Yeah, amen. Hanggang kailan yan? Hanggang kailan yan? Habang panahon. Ha? Tutuwa kayo sa mga anak nyo eh. Hindi nyo masyadong siniseryoso ang Diyos. Marami dito. Kaya kayo mga tatay na katulad ko dito, eto lang, magpakalalaki kayo sa tahanan ninyo. Oo. Kinakailangan, kayo ang masusunod at ang ipasunod nyo sa kanila ay walang iba kundi salita ng Diyos. Oo. Amen. Hindi yung misis ninyo, hindi yung anak ninyo. Ha? Ang leader, ang nasusunod, ang tatay dapat, ikaw ang leader, ikaw ang nasusunod dapat. Eh, kung anak ninyo, iiyak lang yung anak ninyo, hindi na masusundin nyo na sila, sigurado yan. Sasabihin ko sa inyo, perwisyo yan sa buhay ninyo. Salot yan sa pamilya ninyo. Ha? Wala kayo sa akin. Okay, sige, ikaw naman. Wala kang ano? Sige. Ano ko lang. Paano babalik ta rin to? Hindi ko alam eh. Di ba? Ayan. Kita ka ba? Balik. Sige, balik ta rin mo. Ayan. Yun. Ito yung mga kasama natin dito. Yan, nandito. Yan. Dito kami sa palasyo ni Sister Gapita. Oo. Kaya, mas maganda na tong bahay nila kaysa sa simbahan eh. Kaya, bihira na sila magsimba eh. Sige. Sige, Baran. Good morning sa ating lahat. Yan. Tuloy-tuloy po tayo. Dito tayo sa book of Ephesians, chapter 6. Yan. Lumapit ka na dito para. Dito sa book of Ephesians, chapter 6, ay pag-usapan natin yung special na ano natin ngayon, yung sa Father's Day natin. Ayan. So, encouragement dito sa book of Ephesians, chapter 6, in verse 21. Sabi po ng Bible, submitting yourselves one to another in the fear of God. Ayan. Basahin ko yung chapter 6, verse 2. Honor thy father and mother, which is the first commandment with promise, that it may be well with thee, and thou mayest live long on the earth. Gusto ko pong ibigay na mensahe ngayong encouragement sa mga tatay sa pamilya natin ngayong umaga is fathers, submit yourselves one to another in the fear of God. So napakalaga po yun na bilang isang leader ng tahanan ay makita natin na tayo ang nangunguna na nagpapasakop, no, nagsasubmit, no, at sumusunod sa Panginoon. So tayo dapat ang makita sa tahanan na naglilid na ang ating pamilya ay mag-submit tayo sa salita ng Diyos. No?
Sabi ng Biblia, submitting yourself one to another in the fear of God. No? Pag sinabi nating fear of God, fear, nandiyan yung reverence, mga kapatid. No? Yung meron tayong instinct na dapat sa isip natin na bilang isang anak ng Diyos ay meron tayong maturi na dapat sa buhay natin na pinakamataas natin na pinaglilingkuran, walang iba kundi ang Diyos sa buhay natin. Hindi po yung ibang bagay na nakikita natin sa paligid natin na yun ang nagdadala at naglilid sa atin para ilayo tayo sa Panginoon. Maraming bagay po kasi na bilang tatay ay na bilang isang tatay ay lalo na yung tatay na talagang puspo sa gawain, puspo sa trabaho. At minsan nakakalimutan na natin na yung pamilya natin ay di natin na malay-malayan ay lumalayo na pala tayo sa Panginoon. No, nawala na yung pagiging masunurin natin sa salita ng Diyos dahil po sa ibang bagay. Kaya napakahalaga po yung sinabi po ng Bible dito na honor thy father and mother. No? Kaya talaga ang leader ng tahanan ay father. No? At maliwanag po yan, sabi ng Biblia, ay for the husband is the head of the wife. So, makita natin na wala ibang leader ng tahanan kundi ang tatay. Kaya makita natin kung tayo ay bilang isang leader ng tahanan, bilang isang ama ng tahanan, haligi ng tahanan, pundasyon ng tahanan. Kaya pag sinabi mo talagang pundasyon, matibay ka talaga. Meron kang matibay na ikaw yung haligi ng tahanan na buong pamilya mo ay nandun talaga yung kaakibat na pagsisikap, yung determination, talaga yung hard work bilang isang tatay. Kasi kung tatay ka, hindi ka hardworking, kawawa naman yung pamilya mo. Diba? Wala silang makain. So, kaya nga tayo nagtatrabaho araw-araw para meron tayong mapakain sa ating pamilya. Pero ang mahalaga, huwag nating kalimutan, sabi ko dito, submit. No? Mag-submit tayo sa salita ng Diyos. So, yun ang pinakamahalaga eh. Kahit anumang gagawin natin sa pamilya natin, kung walang salita ng Diyos, ay kailanman mga kapatid, ay walang kaayusan sa pamilya. No? Kaya maganda nga yung preaching ng Wednesday about purpose of the church. Yeah. No, yung tatlong institution na tinayo ng Panginoon. Ano yung home, di ba? Yung home, meron tayong government at meron tayong church. Di ba? Ano yung ibig sabihin ng church? To protect. Di ba? Protection natin ang salita na protection natin ang simbahan. Protection natin ang salita ng Diyos na ating naririnig sa church. Kasi kung walang word of God sa tahanan, sa pamilya, wala tayong matutunan. Hindi tayo matutong sumunod sa salita ng Diyos. At magulo ang pamilya natin. Diba? Kaya pag hindi involved ang ating pamilya sa simbahan o sa ministry ng church natin, ay talagang malayo tayo sa pagpapala ng Diyos. Kaya nakita ko nga nung nakaraan, nung Wednesday, binisita namin yung disciple namin. Binayaan namin yung mga doon sa Kadaklan, disciple ni Ma'am Myra na isang pamilya. May isang tatay doon, 85 years old. At prospect namin yun this coming Sunday. At 85 years old na malakas pa, walang yung mata niya na talagang nakita pa. Yung pandinig niya nakakarinig pa, 85 years old. Wow. Tinanong ko, sir, anong sikreto po ninyo? Tama, yung dito sa binasa natin, meron siyang binanggit na sabi niya, ang sikreto ko lang, huwag ka lang manakit ng tao. Huwag kang, sabi niya, sikreto ko, pag tumatay ko sa ganitong kalagayan, ay, wala siyang naging kaaway. Hindi siya nagkaroon ng galit sa ibang tao.
Nagpakumbaba lang siya. Kahit siya, sabi niya, kahit kung anong sinasabi sa kanya, pinabayaan lang niya. Basta ang iniisip niya, wala siyang ginawang masama sa ibang tao. Buhay pa yung misis niya. Buhay ba sir? Buhay pa. 80 years old din. 80 years old din. Yun yung nanalo ng Mother's Day sir, yung pinakamatanda. Tapos yung tatay, pag makasama, this Sunday, siya din yung pinakamatanda. Kaya siguro mahabang buhay niya kasi sumusunod sa misis niya. Ayan. Kulay mo yan, Brother Rolly, para mahabang buhay. Then, nakaka-bless talaga yung tatay ko na yun, si Sir Antonio. Talaga na panalangin na makasama this Sunday, Father's Day Sunday. Kaya talaga natutuwa po kami na yon ay naabot namin yung pamilya na at encouragement sa akin na ganung edad ay malakas pa. Kaya wag mong kontrahin si Tintin. Yan. Yan. So, kaya makita talaga natin, nakita ko talaga doon sa kanya ay talagang walang bisyo. Kaya umabot sa ganung edad, talagang sabi niya, talagang tama yung sinasabi mo. Kailangan talaga hindi natin iiwan ng Diyos. Araw-araw talaga yan, nanalangin tayo sa Panginoon. Kaya maganda talaga na mag-submit din. Kanino tayo magsasubmit? Walang iba kundi sa Panginoon. No? Doon dapat tayo mag-submit. Tayo, pag sumunod tayo sa salita ng Diyos, nandun yung pagpapala. Diba? Papalain ang ating pamilya, ilayo tayo sa kapahamakan. Sabi ko nga pag may nakikita ko na talaga pag hindi ka nagpapaalam, talagang mapapahamak ka talaga . Kahit saan ka magpunta, kung hindi ka nagpaalam, talagang madidisgrasya ka talaga. So, talaga, kaya mahalaga ang simbahan. No? Kaya lagi sinasabi ni Pastor nung nagre-remind sa atin, pag umaalis tayo, kailangan magpaalam tayo para may panalangin tayo. Hindi yung nagsasarili tayo, pambira. Delikado, disgrasya ang abutin natin. Hindi natin alam. Katulad yung sa airplane, pininto ni Pastor kanina sa Facebook na ngayon, ay ang buhay natin ay hindi natin alam. No? Kaya pahalagahan natin. Kaya habang buhay pa tayo, mag-submit tayo sa Panginoon. Mag-submit tayo sa salita ng Diyos. No? Kahit anong gawin natin sa mundong ito, marami kang pera. Kung hindi ka nagsasubmit sa Panginoon, sa salita ng Diyos, walang kwenta lahat ng bagay na yan. Kaya, so ayun, mga fathers, happy Father's Day po sa ating lahat. Enjoy natin ang salita ng Diyos sa buhay natin. Amen. Amen. Si Brother Dumark, tama yun. Yung pinakamahalaga ay, pero alam mo, kahit gaano kahabang buhay mo dito, kung hindi ka man magpagamit sa Panginoon, wala pa rin tatalo, kahit hindi ka man umabot ng 80 anyos, kung kahit 50 anyos ka lang, kahit anong edad mo, basta yung solid na pinagamit mo sa Panginoon, that's the best life. Oo. Alright, sige, dito tayo sa sa Job. Alam niyo, meron ako napansin dito sa ginagawa ni Job sa kanyang pamilya. Amen. Sabi ng Bible sa verse number 1, dito tayo magsimula para makilala natin sandali kung sino si Job. Sabi ng Bible dito, there was a man in the land of Job, whose name was Job. And that man was perfect and upright. So, tinan niyo kung gaano katindi si Job. He was a perfect man, and he was an upright. At ang sabi ng Bible, and one that feared God. Okay? And eschewed evil. Pakinggan niyo to, mga tatay. Dapat ganito tayo. So, sabi ng Biblia, he was a perfect, upright, feared God, and eschewed evil. And then, sabi ng Bible dyan sa verse number 2, and there were born unto him 7 sons and 3 daughters. Palagay ko, wala nang mas madaming anak
Sinong may 10 anak dito? Ha? Brother Rolly, ilang anak mo? Ilang anak mo? Sabi ko sa iyo eh. Ilang anak mo? Ilang anak? Yun, ang sinasabi ko eh. Oh. Kahapon nga eh, mabuti dumaan ako. Para may hinihintay na ka-date. Mabuti na unahan ko yung ka-date niya eh. Sabi ko, halika na dito. Tapos nung sumasakay, lumilingon pa siya eh. Nakalingon sa banda doon sa SM eh. Kaya, hindi, sakay ka na dito. Oh, kaya nga eh. Okay. Ah, yun, sige. Happy Father's Day, brother. Sige, tuloy natin magbabasa. Napasaya ko lang si Brad Rolly kasi ang tagal naghihintay dun sa kahapon eh. Tapat ng Caltex eh. Tapos lingon ng lingon eh. Na-tsempuhan ko siya. Ayun. Okay, sabi ng Bible dito, and his substance, pakinggan nyo siya, also was 7,000 sheep, and 3,000 camels, and 500 yoke of oxen, and 500 she-asses, and a very great household. Yun ang patindi doon. Okay, so that this man was the greatest of all the men of the east. So mapansin natin na itong si Job, makita nyo dito in verse number 1, dinescribe ng Bible kung anong klaseng tao ito si Job. Ayan. Okay, napansin ninyo na makinig kayo mga kapatid. Mapapansin natin dito, alam ng Diyos, sa mata ng Diyos, pakinggan nyo to mga tatay muna, alam ng Diyos kung anong klaseng tatay ka sa tahanan mo. Hindi man alam ng kapitbahay nyo or maaring iba ang pagkakilala ng kapitbahay ninyo sa iyo bilang ama ng tahanan, pero ang higit na nakakakilala kung sino ka bilang ama ng tahanan mo, pamilya mo, Diyos. Ayan. Amen. Saying, O kung ang Diyos ang tumingin sa atin, meron bang makikita ang Diyos sa atin bilang leader sa tahanan na katulad ng sinasabi ng Biblia na Job was a man that a perfect man, upright, feared God, eschewed evil. O, sige nga, meron ba kayong ganyan? Ganyan bang nakikita ng Diyos sa atin bilang mga tatay? Meron ba kayong pagkatakot sa Panginoon? Maayos ba kayo? Matuwid ba kayo? Oh. Alam niyo yung salitang eschewed evil? Ibig sabihin mga kapatid, itong si Job, alam niya kung paano labanan ng diablo. ayan. Hindi siya nag-give in sa diablo. Makita naman natin dyan. And then tuloy natin. Pangalawang verse, makikita natin dito, binanggit dito kung ilang merong miyembro sa pamilya ni Job. Ilan yung anak niya? 10. Diba? Kaya Brother Rolly, deklara mo na habang maaga pa. Oo. Baka mamaya burol may nag-aaway pa. May kaaway pa si Sister Vivian. Putit mapayapa na sana eh. Anyways, verse number 3, makita nyo dito, verse number 3, binabanggit dito kung anong business meron si Job. Abay, hindi madaling mag-alaga ng ano. Ilan yung mga alaga niya? 7,000 sheep. 3,000 camels, 500 yoke of oxen, 500 she-asses. Pero alam nyo, sabi ng Bible dito, and a very great household. Ibig sabihin, meron siyang maayos na pamilya. Meron siyang matinong pamilya. Hindi niya sinabi dito na and was a very great substance or ari-arian or business or what. Pero sinabi ng Bible dito,
meron siyang very great household. Amen. So that this man, tingnan nyo kung paano dinescribe ng Diyos si Job, was the greatest of all the men of the East. He was the greatest man of the East. Wow. Napansin niyo yung mga kapatid? Amen. Bakit tinawag siyang greatest man of the East? Because he was a perfect, upright, feared God, eschewed evil. Ngayon, ang tanong natin dito, tinatawag siya na meron siyang dakilang pamilya, tahanan. Okay? Tinawag siya na perfect man, upright, feared God, eschewed evil. Maayos ang pamilya niya, maayos yung leadership niya. Nakikinig kayo? Amen. Hindi nakakabuelo ang diablo sa pamilya niya. Maliwanag ito. Ha? Hindi napapasok ng diablo yung pamilya niya. Not until God allows it. Di ba? Pero makita nyo, yung pamilya niya maayos. Alam nyo kung bakit? Ito yung ginagawa niya. Let's go to verse number 5. Ito yung ginagawa niya. And it was so, when the days their feasting were gone about, that Job sent and sanctified them, and rose up early in the morning. Tingnan nyo si Job, may devotion siya. Diba? Maaga yung devotion niya sa kanyang pamilya. Anong ginagawa niya? Paggising nila ng umaga, and offered burnt offerings according to the number of them all. For Job said, dapat makita natin din ito, it may be that my sons have sinned, and curse God in their hearts. Thus did Job continually. So nakita nyo, napansin natin, ganito ang takbo ng uri sa loob ng pamilya ni Job. Okay? Kaya makita nyo, walang buwang. So anong gusto kong ipakita sa inyo ngayong umaga? Ang gusto kong ipakita niya, very simple. But this is very important. Makita natin dito, yung priority ni Job sa kanyang pamilya. Amen. We can see the spiritual, the most important priority ni Job sa kanyang pamilya, walang iba kundi spiritual. Tingnan nyo dito ha, hindi madaling mag-manage ng ganong business, meron siya. Pero makita ninyo, hindi pwedeng mangibabaw yung business ni Job, kundi ang nangingibabaw pa rin sa kanya is spiritual. I hope nakuha niyo itong sinasabi ko sa inyo. Tingnan nyo, ang ganda yung ginagawa niya. Sabi ng Biblia, Job sent and sanctified them. Anong ibig sabihin niyan? Yung sanctified, it means pronounce or observe clean, consecrate, holy, purified, dedicate, set apart for God's service, live for righteousness. Sinisigurado niya, yung mga anak niya, na malinis sa Panginoon. Kaya nga sabi ng Bible dito rose up early in the morning and offered burnt offerings. Okay? It means sacrifice. It means to offer to God. It means he offered something to God alang-alang sa mga anak niya. Ibig sabihin, nag-aaton siya, nagkakaroon sila ng tinatawag na atonement para tiyakin na ang mga anak niya ay hindi sila involved sa kasalanan. Ibig sabihin, in other words, mga kapatid, nagwo-worship sila sa Panginoon. Tinitiyak niya na yung buong pamilya niya, miyembro ng kanyang pamilya ay talagang
malinis sa Panginoon, maayos sa Panginoon. Kaya nga sabi ng Bible diyan, Job said, "It may be that my sons have sinned." Ano sabi niya? Kasi itong mga anak ko nagkakasala din. Pero sisiguraduhin ko na ano sabi niya, sanctified sila. Maayos sila, malinis sila. At maaari sabi niya, it may be, they curse God in their hearts. Ayoko na, makinig kayo, huwag niyong tutulugan yung sinasabi ko. Ayoko na yung mga anak ko ay involved sila sa kasalanan. Ayoko na yung mga anak ko ay hindi maayos yung puso nila sa Panginoon. Ito, malinaw dito. Ano sabi ng Bible? Job said, it may be that my sons have sinned. Gusto ko lang tiyakin, siguraduhin na yung mga anak ko ay hindi nagkakasala. At kung nagkakasala man sila, kung may pagkakataon man na kini-curse nila sa Panginoon, kaya meron kaming early in the morning, nag-o-offer ako sa Panginoon to be sure that they are sanctified. Na malinis sila. Kita nyo kung anong ginagawa. Gaano mang kalaki, katindi yung business ni Job. Pero alam ni Job kung anong number one na priority niya sa kanyang tahanan. Ano yung number one priority ni Job? Spiritual. Amen. Tanong ko na naman sa inyo, anong priority nyo sa ano nyo? Pamilya nyo? Pera? Sisirain ang pamilya ninyo? Kaya nga dapat ngayon, katulad ngayon, Sabado, dapat maging kayo mga tatay, sumasama din kayo sa visitation. Nag-e-area din kayo. Yung mga si misis ninyo, nag-e-area din. Mga anak ninyo, ayan, nag-e-area din. Pero anong ginagawa nila? Andiyan lang, nagmumukmuk, maghapon, nagsiselfon. Di ba? Anong pangalan nito? Tanongin ko lang ito. Anong pangalan mo? Christopher. Pag namatay ka, Christopher, saan ka pupunta? Langit? O sa tiyak mo ba na pag namatay ka, sa langit ka pupunta? Sigurado mo ba? Hindi niya sigurado. Mamaya kausapin kita. Yan yung sinasabi ko sa inyo mga kapatid. Hindi nyo alam, meron kayong kasama sa tahanan na hindi tiyak ang langit. Ano sasabihin ko sa inyo? Kasi ako kita ko Kita ko yung activities ng ng mga anak ninyo. Ikaw, Josiah, pag namatay ka, saan ka pupunta? Bakit? Paano mo natiyak na langit ka pupunta? Pag nagkasala ka, saan ka pupunta? See? Sabi ko sa inyo. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Trabaho kayo ng trabaho. Ako, napakasipag nyo sa trabaho, pero makinig kayo. Nakakaligtaan nyo yung hindi dapat kaligtaan sa buhay, sa pamilya nyo, sa loob ng pamilya nyo. Diba? Trabaho ka ng trabaho. Trabaho ng trabaho. Trabaho ng trabaho. Hindi na kayo minsan, hindi kayo nagsisimba ng umaga. Hindi kayo nagsisimba ng hapon. Hapon, wala na kayo. Midweek service, wala na kayo. Karamihan sa inyo dito sa village. Patay ang spiritual life ninyo. Sige, trabaho kayo ng trabaho. Kayod kalabaw kayo. Sige, kayod kalabaw. Sige, gawin nyo na lahat. Kayurin nyo na lahat. Pero isang araw yung anak nyo nasa impyerno siya. Yung isang araw yung kasama nyo sa bahay nasa impyerno siya. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Tinan nyo si Job. Gaano mang kalaki ang business niya, pero alam niya kung anong priority ng kanyang tahanan. Amen. Meron siyang maayos na leadership. Bakit? Perfect siya, upright siya, may takot sa Diyos. Hindi niya pinapayagan na ang diablo nilalapa ang pamilya niya. Amen. Hindi siya pumapayag. At sinisigurado niya, umaga pa lamang, early in the morning, anong ginagawa niya? Pinatawag niya yung mga anak niya. Dito tayo.
Maaaring hindi ko nakikita ang puso nyo. Baka sinusumpa nyo na ang Diyos. Kaya nung ginagawa niya, He sanctified them. Amen. He offered offerings for them. Nag-worship sila sa Panginoon. May devotion sila sa Panginoon. May pananambahan sila. Sinisigurado niya. Kaya kung titignan pa natin yung istorya niyan, mga kapatid, isang araw, eto ng dyablo. Rumaragasa papunta sa kanyang pamilya. Nilapa yung pamilya niya. Pero, pinagpapatay ng dyablo yung mga anak niya, winalop yung business niya, pero siya ay hindi nawalo. Tumayo Amen. siya, nanindigan siya. Ha? Medyo bumigay na rin yung misis niya. Pero alam niyo, ginawa niya, nanindigan pa rin siya. Yeah, amen. Kaya makita niyo, bandang dulo ng kanyang buhay, grabe yung blessing niya. Yes, sir. Amen. Bakit? Alam niya kung anong priority ng kanyang buhay. Hindi pera, maliwanag ito. Pera ba yung priority ng kanyang buhay? Hindi, Diyos ang priority. Maaga pa lang tinitiyak niya, sinisigurado na niya na yung sa loob ng pamilya niya, yung mga anak niya, maayos sila, malinis sila. Oh, di ba? Amen. Kasi sabi niya, it may be that my sons have sinned. Oh, maaari yung anak ko nagkakasala at alam din niya na yung mga anak niya nagkakasala. Hindi siya takot sa misis niya. Kaya makita niya naman nung dumating sa punto na tuliro na yung misis niya, oh, sumpain mo na yung Diyos mo, pa-perfect ka pa eh. Oh, di ba? Patuwid-tuwid ka pa eh. Pero anong sabi niya? Ikaw na babae ka na para kang mangmang? Oh. Hindi siya takot sa misis niya. Kaya yung mga dito, meron akong pinapakinggan na kahapon eh. Sabi niya, in-interview yung tatay. Ano sabi niya? Anong sikreto mo? Anong ganito mo? Sabi niya, ako ay hindi ako nagagalit sa mga anak ko. Kalokohan yun. Tatay ka, hindi ka nagagalit sa mga anak mo. Hindi ka tunay na leader, mga kapatid. Kahit nagkakamali na, hindi ka na nagagalit. Kalokohan yun. Kalokohan din yung nagsasabi na, ay yung mga anak ko, mabait ako sa kanila. Ay yung mga anak ko, hindi ko sila pinapalo. Kalokohan yun. Kaya alam nyo mga kapatid, ito pakinggan nyo na maigi. Alamin ninyo, ano ba talaga priority, pangunahin sa pamilya nyo. Ano ba talaga? Diyos bang pangunahin sa pamilya nyo? Mga tatay, mga nanay, Amen. kayo mga kabataan dito, ano bang pangunahin? Ano bang number 1 sa bahay ninyo? Di ba? Tingnan mo si Job. Early in the morning, maaga pa lamang, alam na niya kung anong pangunahin sa loob ng kanyang pamilya. Di ba? Malinaw ba dito sa binasa natin? Early in the morning. Di ba? Malinaw yon, early in the morning. May devotion na sila. Hindi yung early in the morning. Katulad niyan, Brad, wala si Joy dito. Si Joy. Di ba? Early in the morning. Tulog ka. Naku, maniwala kayo sa akin. Nasaan yung mga anak ninyo? Nasaan yung mga asawa nyo? Early in the morning. Huwag niyo sabihin na hindi mahalaga ang devotion natin early in the morning. Ngayon, kayo nakakaalam niyan. Ano mang pangunahin sa loob ng inyong pamilya. Ibig sabihin, ang pangunahin ninyo, yun ang sinasabi niyong pinakamahalaga. Pero si Job, walang ibang pinakamahalaga sa loob ng kanyang pamilya, sa buhay niya, kundi ang Diyos. So I hope may natutunan tayo ngayong umaga. Amen? Amen. Okay, so magandang word of the day natin ngayon ay anong pangunahin natin. Okay? Okay, sige. Pakinggan natin si si Brother Juni. Yan. May trabaho ka ba, Brother Juni?
Maliban lang kung may ginagawa ka. Walang problema. Okay lang naman, sir. Okay lang. Okay lang. Sige, sige. Magandang umaga sa ating lahat. Actually, busy nga dito, pero okay lang. Sige, few words lang para na. Kasi nagtatrabaho ka na. Sige po. Sige. Magandang umaga sa ating lahat at Happy Father's Day ulit sa lahat. Lahat po ng napakinggan natin ay tama po. Unang-una po yung sabi nga ni Brad Edgar, yung tungkol kay Joshua, na laging kaya nagiging successful ang buhay ni Joshua sa military man at saka sa Christian life niya dahil sinunod kanyang Panginoon sa kanyang sa leadership. At ganun din sa atin. Sabi nga sa Proverbs 23:24, kung maalala ko, yung the father of the righteous shall greatly rejoice, and he that begetteth a wise child shall have joy of him. Shall have joy of him. Yan, tama yun. At saka, ito, ang highlight kasi dito yung tayong mga tatay, yung leadership natin, ay ito yung hina-highlight, yung joy at saka yung pride. Na kung ang leadership mo sa iyong anak ay sa wisdom at saka righteousness, pag lumaki ang mga bata na may wisdom at saka righteousness na galing sa Panginoon, dito mo makikita yung kasayahan mo bilang isang father, na magiging pride ka. At saka yung ang mga anak mo ay magkakaroon ng positive impact sa kanilang paglaki kasi dahil sa influence mo sa father. Kaya napakaganda po na talagang ang leadership ng isang tatay, lalo na tayong sa loob ng simbahan. Huwag nating hayaan na ang ating pamilya ay magkawatak-watak. Kahit anuman mangyari, dumating man ng unos na pinakamalakas sa buong oras ng buhay mo ay at least nandiyan ka lagi na lumalapit sa Panginoon. At salamat din, siyempre may pastor nga tayo, siya ang tatay natin, siya ang father natin na nagmamahal sa atin. Yeah. Kung wala siya, paano yung pag-ibig natin? Mawawala yun dahil alam natin na laging nag-advise, nag-remind sa atin na kailangan natin ang salita ng Diyos. Yun lang po at muli, binabati ko kayo lahat ng lalo sa mga fathers ng Happy Father's Day para bukas. Thank you po at magandang umaga sa ating lahat. Malamig na kasi dito, kaya inalis ko lang yung coat ko para lang makapag Thank you. Lumalabas ng tuloy. Sige po, magandang umaga po sa ating lahat. Thank you. Yan, totoo yun. Star Villa. Good morning sa ating lahat. Sabi nga ni Sir Edgar na yung submitting one another, saka yung mayroon siyang yung sabi ni Sir Domart na may specific na ministry sa simbahan. So, wini-work out ko din naman na sa aking sarili din, lalo din sa aking family. Hindi rin ako na tumitigil na nagpipray, na yun lang talaga yung ko, nasabi nga, huwag kang tumigil, hindi porket ganun yung family mo ay tumikil ka din. So, nananalangin talaga ako na makapangyarihan ng Panginoon. At yun lang po, Pastor. Thank you. Yeah. Okay. Pinakamalaga, huwag mong kakalimutan na ang paglilingkod sa Diyos ay individual. Kasi haharap tayo sa Diyos, individual din. Natin kakalimutan yan. Hindi ibig sabihin na hindi sumasang-ayon yung miyembro ng pamilya mo, ay titigil ka na. Mali yun. Ang paglilingkod natin sa Panginoon ay individual yan. Kaya nga pagtanggap natin ay individual din, personal yan. Kaya nga pag tinanggap natin si Kristo bilang personal na Diyos natin na tagapagligtas natin. Hindi ibig sabihin na wala nang sumasang-ayon sa iyo, sa bahay mo, tigil ka na, hindi tama yon. Basta tuloy-tuloy lang tayo nakakilala, and then maglingkod tayo sa Panginoon. Okay. So,
Medyo ano tayo ng 8 minutes pero hindi sayang itong Amen. devotion natin ngayong umaga. Amen. Kaya huwag niyong kakalimutan. Alam niyo maganda araw-araw, huwag niyong kakalimutan. Ano ang pangunahin, ano ang priority ko sa loob ng aking pamilya araw-araw. Yan ang pinakamaganda kasi diyan magsisimula lahat eh. Yeah, amen. Yan ang magsisimula. Hindi mo maaabot yung naabot ni Joshua kung hindi ka muna magsimula sa Diyos. Hindi Diyos ang pangunahin araw-araw. Oo. Okay. Sige, wag natin kakalimutan. Bukas ay Father's Day celebration natin. So, kayo mga nandito, mga tatay, may practice tayo mamaya Yan. para sa special number natin sa linggo. So, dapat nandoon kayo. Tama-tama yung ating discipleship service. Okay, so muli, magandang umaga sa ating lahat. At sa lahat ng mga tatay, ay Happy Father's Day. And then bukas, linggo ng hapon, ay meron tayong fellowship. Oo, linggo ng hapon. Para buwelo tayo. Okay, sige. At alam ko na hindi naka-istorbo ito pag tayo mag-pray. Hilingin ko si Brother Rolly. Brother Rolly, pray ka. Sige lang. Dakilang Diyos, salamat po sa amin. Amin. Ako, Lord. Yeah. Lord. Family. Dinig ka. Iwalay. Po, artista. Ako. Po. Dalangin. Malang ito. Amen. Amen. All right. Amen. So, again, God bless us all. At love you all. And ingat kayo sa maghapon. Sa ating discipleship mamaya. Sama-sama tayo. Mr. Emilia, thank you. Brad Juni, thank you. Sa lahat. Mga kapatiran na kinig sa Facebook, thank you so much. Well, I've guess you've all heard the story in the Bible. It was told about the 3 Hebrew children and the idols of gold. Well, the wicked king commanded that every knee should bow to Baal. They said, do what you must, we're gonna put our trust in the God that cannot fail. For he's the great God Jehovah, so greatly to be praised. He's the God that will take us over every mountain sin has raised. Out of all the gods been worshipped, there's a difference you can tell. He's the only one who ever gave his son. He's the God that cannot fail.
Well, they were bound and yet determined, as in the furnace they were thrown. But it didn't take long till the king found out they go in the furnace alone. When he came down to the furnace and he first leaned over the rail, he saw Shadrach, Meshach, and Abednego, and the God that cannot fail. Well, is the great God Jehovah, so greatly to be praised. He's the God that will take us over every mountain sin has raised. Out of all the gods been worshipped, there's a difference you can tell. He's the only one who ever gave his son. He's the God that cannot fail. For he's the great God Jehovah, so greatly to be praised. He's the God that will take us over every mountain sin has raised. Out of all the gods been worshipped, there's a difference you can tell. He's the only one who ever gave his son. He's the God that cannot fail. Out of all the gods been worshipped, there's a difference you can tell. He's the only one who ever gave his son. He's the God that cannot fail.